Everyone, ano pa kayo ng impeachment? Ako naiinis ako sa impeachment. Alam niyo, isa lang, kasi nagpa-interview si Kapunan. Ang sabi ni Kapunan, humingi ng tawad sa tao. Tapos, humingi ng tawad sa taong bayan. Tapos, huwag na tumakbo na pagka Pangulo, si Inday Sara sa next election. 2028 ba yun? So, isa lang ibig sabihin nun. Gusto lang ma-remove si Inday Sara kasi ayaw na patakbuhin. 100, abono pa nga si Inday Sara na 150, di ba? Tapos 125, 100, nagas 150. So abonado pa siya, ibig sabihin nun. Hello? Sino mga kapatid ng impeachment? Ako may tawa ko kainisan eh. Ito siya. Akala mo pagagaling. Oo nga, 29 ka ng lawmaker. Pero iwan ko lang kung ginawa mong batas. Sinusunod mo ba? Lagi ka naman lumalabag sa batas. Sabi mo confidential gawing private or open, restricted. Ano ba yun? Sabi niya. Alam mo, ewan ko, binoto. Bakit binoto pa niyo to? Akairitang mukha. Ikaw, Sir Rick, ilang malita bang natanggap mong, kasi sabi mo, hindi mo naman hiningi, kusang binigay, so tinanggap mo siya, di ba? Kasi siyempre blessing na yun, kahit ako naman. Pero wag po tayo wag po tayo magmalinis, no? Kasi nga, mas masahol pa yung ginawa nyo. Imbes pa pupunta sa mga tao, mapupunta sa project, pamilya na kikinabang o kayo. Ang masasabi ko lang, kung wala ka namang masabi, wala ka namang isasabihin, ka nang tumayo, huwag ka nang magsalita. Kasi, ano ka eh, parang, napakagaling, parang, kala mo napakagaling. Hindi ko to binutong taong to eh. Kasi ayaw ko na sa mga taong naranasan. Laping Lacson, hindi ko binoto yan. Manny Pacquiao, hindi ko binoto yan. Aaron Tolfo, hindi ko binoto yan. Marami akong hindi binoto. Kaya sabi ko sa'yo, huwag ka nang magsata kung wala ka nang ibang sabihin. Kasi iba hindi sila tumayo kasi alam nila, abunado pang vice president. Yung mga senador. Di ba? Mas maganda nabuksan din kasi nalaman natin na napupunta pala, hindi pala napunta doon sa bulsa ni Vice President. Ang bagkos, hindi ng gamot, pagkain, tulong, siguro siyempre hihingi ng tulong sa opisina niya, hihingi ng mga burial, mga ganon. Di ba? Kaya confidential. Bakit? Binay may confidential. Lalo na yung presidente may confidential pa, no? Bakit hindi bubuksan? Trillion yan eh. Billion ang inahawakan nila eh. Di ba? Tapos ang presidente sumasali sa impeachment. Sabi nga niya, kung wala kayong problema, kaalyado kita, bibigyan kita ng sakit ng ulo. Inamin niya. Ako hindi ko binoto yun eh. Ito lang. Sabihin pa ng presidente na hindi dahil kaysa nanalo din siya, hindi dahil kay Sara, nanalo siya sa kanya. Hoy sir, di ba natalo ka nga kay Leni Robredo, magkaaway kay Robredo, sinampahan mo nga siyang kaso kasi magnanakaw, ikaw wala palang magnanakaw. Tapos sila Tony Gonzaga, umami na nga eh. Dahil sa sabi pa nila, ang agila o ang ano ba to? Ang mahaba yan? Ang dragon ba yun? Basta. Kasi ni Sara, agila eh. Kung ano yun, basta sa Ilocos yung pula. Yung ganun.
matindi ang politika sa Pilipinas. Kahit mali, consider. At Supreme Court nga eh. Nakikisali sa usaw na rin eh. Kasi alam na Supreme Court sa simula pa lang. Alam ko lang sa Supreme Court, simula mali na yun. Kasi nung presidente siya, ang presiding officer. Eh, consider pa nila eh. Diba? Mga petition, binabasura nila eh. Na mali naman yun eh. Wala sa constitution yun eh. Na ganun eh. Sa constitution, kung sinong presidente, siya ang nakikisawsaw na rin eh. Takot na siguro. Alam nangyari sa bansa natin? This is a sign of secret, silent code. Hindi siya kudita, martial law. You know why? Tingnan mo, pag magsalita ka, na alam mo tama, ipaglaban mo, uhulihin ka. Alam mo nang ganire, uhulihin ka. Tingnan mo si pag yung ibang vlogger, di ba, pumalas, pinapatay nila. Kasi alam nila. Tapos yung sabi na death threat, di ko naniwala dyan sa mga politikong death threat. Sila Risa Hontiveros, Bongbong Marcos, Matibag, sabi na tanggap ng death threat. Hindi ko naniwala kasi yung propaganda nila yun. Yan bakit? Kasi 0.0% na lang yan. Just yung presidente, negative na lang siya eh. O di, naniniwala ka ba doon? Naniniwala. Hindi ko naniniwala dyan sa mga propaganda nila. Bobo ka na ng talaga kung maniwala ka. Sa alala mo ng rating nila, negative na. Diba? Kaya, okay maniniwala sa mga ganun na propaganda nila. Ngayon ang sakit ng Pilipino. Sa bansa kasi natin, wala kasi tayong permanent na katulad sa Saudi. Tagal ako sa Saudi. Kung sino, buong pamilya lang nagpapaikot ng gobyerno. Tapos, walang parang, walang, kung mayroong mga gobernador, ganon, bawat state na namamahala, no, may budget silang binigyan, bigay ko sa'yo, mo yan. Pero pag hindi mo gastusan yan, bitay ang kinalabasan. Dapat ganon eh, mga politiko lagi, dapat ipatupad na yung bitay, lalo sa mga politiko. Kasi nga, alam mo, kung walang kinatakutan ng tao, gagawa pa rin yun. Kasi sa Saudi, kahit gaano pa, kahit kamag-anak ka pa, wala silang kamag-anak, boros na lumabag ka sa konstitusyon nila, patay ka diretso talaga. Bitay ka talaga diretso. No? Kahit konti lang, walang tawad-tawad, walang kulong-kulong, wala. Papatunayan na, sino ba tong, may alam ko dati, meron ng nabanggit yung amo ko dati daw, may kamag-anak nagnakaw na ganun, binitay daw, diretso daw talaga. Di ko na matandang saan yun. Basta bansang Middle East yun. Dapat ganun eh. So, dito, kapag inikasuhan mo harassment, nakasuhan mo sila, kasi lumabag sa batas, sasabihin na harassment. Yung mga ipal ngayon, mga congressman eh. Magkano lang, ilan lang boto lang naman nila. Compare sa senador, million. Stress ka lang sa gobyerno. Pa kumain. Sugpa. Tapos nagastos mo everyday sa impeachment, million. Tapos nireklamo 125 lang. Ikasakit mo yun. Barya lang yun. Compare sa ninakaw yung mata malitan bilyon-bilyon. Tingnan mo si Louis Strong, ganun ang bag niya. Napansin yung bag niya, Prada. O, di ba, napakaganda, mahal, nakatatak pa. O, magkano din yun? Million din yun. Ang gagara ng masasakyan, gagara ng mga bag, mga pamumuhay. Kaupo pa, naka-aircon pa tayo, nagbabayad ng aircon nila dyan sa House of Representatives, Senado.